Ang oras, oras na pong makinig ng MBD, Muslim Blood Donation Campaign. Ito ay magsisilbing programa na kung saan pwede natin i-apply to sa Pilipinas. Actually, hindi naman to bago sa amin. History muna tayo. Nabuo ang programang ito way back 2 years nang nakalipas. Pinamagatan namin tong IBD, Islam, Bayanihan at Damayan. So, ang isa sa programa ng IBD ay itong pagdodonate ng dugo, no? At marami pang iba. At mashallah tabarakallah, hanggang ngayon yung mga kasama natin na nakatulong, alhamdulillah, biyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga ginawa at andito sila sa atin ngayon kasama rin. So yung iba, kumbaga ibang department na focus sa LTO at yung iba naman sa iba pang mga department. So sa madaling salita, sa atin, sa Muslim, nais kong basahin ang patungkol sa hadith na to, na ito ay 40 hadith ni Imam An-Nawawi. So, ito ay sinali sa wikang Tagalog ni Sheikh Harun Guro, na patungkol ito sa tinatawag na yung kakaroon ng layunin. Alam natin na nakabase ang lahat ng gawain ng isang Muslim sa kanyang layunin, no? Kailan bigay ng pera? Ito ay hadith na tinatawag na hadith, no? So sabihin, ito ay authentic hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ganitong gawain, mashallah tabarakallah, as a Muslim, so kung papapasin nyo yung title dyan, itinitle ng brother, dinisign niya ng napakaganda, mashallah tabarakallah, Muslim Blood Donors, no? So 3 words. Muslim, ito yung mananampalataya. Alhamdulillah, at tayo yun. Ang dugo, inuugnay ito sa buhay, So, isang mananampalataya na kung saan umuugnay sa tinatawag na may buhay. As a donor, ikaw ay nagiging lifesaver, no? So, isang mananampalataya na kung saan dito maisa sa buhay natin, mga kapatid, ang pagiging Muslim natin. Dahil turo sa Islam, yung tinatawag na paggawa ng kabutihan. Ito sa base sa Quran, na ito ay nasa chapter 5 ng Banal na Quran, verse 32. Nakabanggit yan. Pwedeng pakibasa, Ustad Yusuf ng Malakas. So, subhanallah, salita ng Diyos, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo. At ang ginagawa natin ito ay tinatawag na pagsagip ng buhay. Kaya sabi natin, Muslim is a believer, blood donor is tinatawag na umuugnay sa lifesaver, no? So, and of course, inumpisahan natin sa layunin. Ito yung aking nais lamang ipaliwanag, brother, yung pinaka-title. Yun yung role ko. Ngayon, I would like to tawagin yung mga kapatid natin na tumutulong dito, na of course, ito ay training, mga kapatid, no? Training. Sabi ko nga kanina, ang ginagawang programa natin ito, pwede natin i-apply sa Pilipinas, sa lugar mismo natin. At nakita namin, way back 2 years, ito ay nagpatuloy ng mashallah tabarakallah. Nasusolusyonan, gano'n man kahirap, subhanallah, sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, I would like to call si kapatid na... So, alika muna, Alraj. Tulungan mo si Adam sa kanyang sasabihin. So, magbigay ka ng patungkol sa kawang gawa. Inshallah. Okay. Kawang gawa. Sa Muslim, ano ba itong tinatawag na katuruan sa atin? I-share mo sa atin kami for encouragement. Encouragement. Yes, ya? Okay.
Halika. So, actually, ito ang ating tumatayong chairman ng IBT, no? Si Abdul Aziz. Parang hindi ko alam yan. Magbibigay siya ng tinatawag na training ito. Magbibigay siya ng mga patungkol sa aral sa atin sa Islam about kawang gawa. Mag-share ka within 5 minutes, inshallah. Parang bigla ako dito Original na IBD daw eh. Huwag na, huwag na 5 minutes. Rinig naman nila. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saan na tapos na kayo? Alhamdulillah, ako nga pala si Abdul Aziz Puro sa yung hindi pa nakakilala sa alhamdulillah. Alhamdulillah, una nagpapasalamat tayo palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng biyaya na pinibigay niya sa atin, alhamdulillah. Mashallah, tabarakallah. Yung ganitong programa na binubuo namin dati pa to, ibig sabihin nun, Islam, Bayanihan at Damayan. Ibig sabihin, itong binuo namin na mga na grupo o samahan, ito ay hindi lang para sa mga Muslim, para din sa mga kabayan natin na mga nangangailangan ng tulong, alhamdulillah. Dahil nga sa pagsusumikap ng ating kapatid, yung ating presidente, alhamdulillah, ay mashallah tabaraka na may ibilang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagpupursige o kanyang mga mabuting gawa para sa kapatid at sa mga kababayan natin, alhamdulillah. Yun lang po sinabi ng Prophet Sallam na ang pagbibigay ng kawang gawa ay una, ito ay nakakalinis ng ating kasalanan. At ang pagsasadaka ay yung hadis na hinalin tulad, kung kukumpara mo na pag nagtanim ka ng puno ng mais at nagbunga ito ng itong bunga, ang bawat bunga ay mayroong 100 na butil. Sabihin, pag nagbigay tayo ng kawang gawa, ganun kadami yung katumbas ng biyaya natin, alhamdulillah. Kung itatimes mo natin sa 7 bunga, may isang daan, 700 times, alhamdulillah. At kung mapapansin niyo po sa banal na Quran na pinagtutok tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsala tayo sa tamang oras. At sa bawat aya na binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa bawat pag-uutos niya ng pagsasala, kasunod dito ay ang pagsasadaka. Kaya ganun kahalaga yung pagsasadaka. At ang pagsasadaka, napakaraming gawain, maraming pintuan ng pagsasadaka. Nandito na yung kahit wala kang nilalabas na pera o kayamanan, basta suportahan mo yung programa ng grupo natin ay suportahan mo lang, nagkakaroon ka na ng biyaya o nagkakaroon ka na ng sadaka. At saka siguro alam niyo naman po yan, di ba? Natragal na kayo sa Islam. May idea na kayo, di ba? Yun lang, actually hindi na ako naging active gawa ng sabayan, nabisya tayo sa trabaho. Nagkaroon ng maraming programa, nagkaroon ng paliga, kaya hindi na rin kami nakapag-focus. Pero alhamdulillah, yung nakikita kong mga post niya, ay alhamdulillah ay masaya tayo, maligay ang puso natin dahil wala naman tayong ibang hinangat dito kundi magparami ng maraming kabutihan. Alhamdulillah. Hanggang doon na lang po, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. So, mashallah tabaka. So, alhamdulillah. Ngayon, so yun na yung patungkol sa hadith, Quran na banggit natin, alhamdulillah. As a Muslim, ito yung dapat nating inuuna sa mga tinatawag na conversation. At patungkol sa naitatanong ni kapatid kanina, ano pong pangalan nyo, kapatid? Si Mustafa, ano yung tinatawag na benefit ng donate ng dugo? Actually, may sinira ko sa isang YouTube na umuugnay at nagsalita ang doktor dito na patungkol sa benefit ng donate ng dugo, na sinasabi 450 only millimeters, so wala pang 1 liter yung ating dinodonate kung normal na yung kukunin sa atin. Ngayon, ang dugong kinukuha nila, which is talagang life saving, no? Ang katawan natin ay malilinis siya kasi yung tinatawag na dugo na kinuha sa atin, ito ay mapapalitan within 3 months, no? Within 3 months. Kaya naman ang katawan, kaya nga sabi minsan lumalakas, no? Nagiging malusog after nang nag-donate ng dugo. So kung lalo na kapag
yung cycle ng within 1 year, ano, kung na ano nyo to, na-accomplish natin yung every 3 months nagpapakuha ng dugo is very healthy according to the doctor, no? So ito yung sinasabi na about sa health benefit ng nagpapakuha ng dugo. So kaya naman tayo as a Muslim, alhamdulillah, talagang encourage namin kayo kasi napakaganda talaga. At yung benefit ng tinatawag na patungkol sa kabilang buhay, at of course dito lang nagkakaroon tayo ng mga benefits sa lahat ng aspeto, no? Benefits sa tinatawag na kalusugan at sa healthy living. Ano po? Healthy living. Meaning to say, sa healthy living, ang oras natin is na gagamit natin sa tamang kapamaraanan. Ang energy natin is nagagamit din natin sa tamang kapamaraanan. Healthy living, maging ang tinatawag na yung oras, ano po, at effort natin. So ganun ang tinatawag na benefit ng tinatawag na gumagawa ng patungkol sa nag-donate ng dugo. So ito naman, next naman patungkol sa paper na hawak niyo, yan ay tinatawag na, alhamdulillah, ipapakilala ko si kapatid na Adam, alhamdulillah, on the IT management, alhamdulillah, siya ang nag-design, alhamdulillah, ng tinatawag na paper na yan. Masyaallah, tabarakallah. Pati yung format, alhamdulillah. Of course, bago lang. Okay. Sige. So, ngayon, ang announcement dito sa paper na yan, on April 28, matagal pa, meron tayong kapatid na kung saan ang request letter sa likod, yung attachment, sinasabi dyan na sa April 28, Sunday yun, 8 a.m., ang start ay nangangailangan sila ng blood donors, no? Tatlong type na tatlong O+ na dugo, tatlong person, at the rest na tatlo is any type of blood. Ibig kahit na B+ ang dugo mo, AB, masyaallah, tabaraka, royal blood, sinasabi nila, or anuman pwede, no? So ngayon, para hindi kayo mahirapan sa pagpapaalam sa amo, kaya merong ganyang kami pinanimigay. For formal at willing respeto sa ating mga employer. So actually, ang pagdodonate ng dugo, it takes only 3 hours yung pinaka-maximum yung procedure. So hindi kailangan ng whole day na ano, pero as much possible, formal yung pagpapaalam, no? So alhamdulillah, so ito yung, so ngayon, ganito lang mga, para maintindihan niyo yung sa likod, yung attachment, pwede nyo i-translate yan sa Google by English or Tagalog, no? May apps na. May apps na rin. So inshallah, magkakaroon pa tayo ng mga pa-announcement, at bago tayo mag-end, nice namin kunin yung name nyo, pakilista na lang. Saan ba ang place mo? Dito sa likod lang ng may hospital sa likod. Yan lang po yun. King Fahad po. So pakilista lang po yung mga pangalan dito sa paper na to. So nakalakuha ko yung At para po sa mga nagdanais na mag-donate ng dugo, makipag-ugnayan lang po kay Brother Yusuf dito sa Jeddah 055-348-9980. Ayan, makikita po nyo sa screen. So ang kailangan po ay 3 person na may O+ na dugo at 3 person ulit na kahit anong type ng dugo ay pwede. So magaganap po ito sa April 28, 2024, araw ng linggo. So mag-start po ang pagdodonate ng dugo ng umaga 8 a.m. sa King Fahad General Hospital. Ito po ay sa likod lamang ng Al-Hamra Islamic Education Foundation. So inshallah po, gabayan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at maging malusog sa ating pangatawan. Ito po ang inyong lingkod, Brother Walid ng MBD Muslim Blood Donors. At pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin sa numero 057-136-7498.